para doon sa hanggang ngayon nagtatanong, bakit po ba necessary na ungkatin mula pa nung 2005 na SALN transaction ni VP Sara? Hanggang Hindi pa naman 2024. siya Vice President nung time na yon. Kung impeachment po itong pinag-uusapan natin na kaso, bakit pati yung mga panahon na hindi pa naman siya nakaupo as VP, importanteng mahalungkat? Alam nyo, yung sa framework kasi ng SALN, yung pinakaunang SALN na i-file ng isang lingkod bayan, yun ang napaka-importante dahil yan ang unang baseline na makikita natin nung ang isang opisyal ay pumasok sa gobyerno. Yan yung kanyang ari-arian, yan yung kanyang kabuuang assets, yan yung kung may utang siya, yan yung liabilities niya, at yan yung net worth. Kaya napakahalaga ng pinakaunang SALN na ifa-file ng isang government official. At doon makikita natin mula noon hanggang sa kahuli-hulihang kung paano ba lumaki yung kanyang dinedeclare. Una yon. Pangalawa ay, let's say, nung una, maliit lang. Usually kasi pag simula sa gobyerno, maliit lang naman ang mga net worth ng isang opisyal. Over time, sabihin na lang natin, mataas ang posisyon niya. Let's say, malaki yung kinikita niya sa kanyang lehitimong sweldo at ibang mga legitimate na income, makikita natin na umakyat nga yun. Pero, kung meron naman siyang dinideclare na ganitong halaga, tapos yung pala, ang mga dumadaan sa kanyang mga accounts, let's say sa bangko ay triple, times 3, times 5, o times 10 ng kanyang amounts na dinideclare sa SALN, ay red flag yon. Kasi ang tanong dyan, saan galing yung perang yon? At bakit hindi na-declare? Okay. So yun yung dahilan.